Yes, magandang hapon po sa ating mga giliw na tagapanood, sa ating mga sumusubaybay sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. God's 9th episode na tayo ngayon. Yes, Pasensya po sa mga tumututok sa atin sapagkat nung nakaraang linggo ay tayo ay nagpahinga. Dahil tayo na umattend ng First Philippine Media Safety Summit. So, kaugnay po ng pagdiriwang ng World Press Freedom Day, isinagawa din yung First Philippine Media Safety Summit sa Quezon City, kaya hindi tayo nakapag-live nung araw na yon. Pero siyempre pa, patuloy pa rin po ang paghahatid ng programang ito ng mga impormasyon sa pamamagitan ng ating talakayan ng iba't ibang mga usapin, iba't ibang mga concerns sa ating pang-araw-araw na buhay at paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating kapwa, paano tayo nagbubuo ng mga opinyon, ng mga desisyon, paano natin hinaharap ang mga pagsubok sa buhay, ano-ano pa ang ating mga isipin. So lahat ng iyan ay topics o mga usapin na pinagtatalakayan sa ating lingguhang paghuhuntahan. Iyon na nga. Ay nabanggit mo rin, lingguhang paghuhuntahan. Ano ang nangyari sa buong linggong nagdaan? At Dalawang linggo. Nung nakaraang linggo, Kuya John. Dalawang linggong nagdaan. So, simula nung ating huling naging guest dito ay ang si Region Chair Agnes Binay at ang ng Batangas Crown Lions Club at si second District Vice Governor ng Eagles Club, Goody Binay. So sila po ang ating mga naging panauhin nung ating huling episode at ano pa ang mga pangyayari na itong nagdaang mga dalawang linggo. So, yan, nagsunod-sunod ang pag-utot ng Bulkang Taal. Oo, at Kuya Jonald, nung nakaraang Miyerkules, bago pa yung wedding of the century, ay nagparamdam na naman ang Bulkang Taal. Oo. Kaya nga sabi, may pasabog. Kung may pasabog ang ating mahal na gobernador sa taong ito sapagkat siya nga ay nakipagtaling puso. Wow. Nakipagtaling puso. At kita mo, teka pula. Teka pala, hindi pula. Pero bago yan, sandali po at nakalimutan namin magpakilala. Ako po si Jonald Medina Rayos. At ako naman po si Gads Rodelas. Nakita mo ba yung Nakita mo ba yung prenup? Oo. At talagang hindi ko akalain na sa hinagap din ng aking buhay ay hindi ko makita yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Oo. So, kitang-kita mo naman kung gaano ka-lovely ng ating gobernador at saka ni Attorney Angelica Chua sa kanilang naging prenup sa Monte Maria Shrine na talagang parang kitang-kita mo yung love is in the air. Tapos si Gob, snapping. Oo. Doon tayo napagdaig. Oo nga. Tayo medyo kubado na. Tapos medyo uslit ng kaunti. Ang chan. Naman, wag kang magsalita ng something ng kaunti. Kaya nga sabay bata ko din At sabay takip. Ay, nakakatuwa na sabi nga nung iba it's the real love, sabi nga, na nakita doon sa prenup na yon ng ating gobernador at saka ni Attorney Angelica. Ang isa pa nito, April 22 nung i-announce ni Governor during the flag raising ceremony yung na siya ay muling ikakasal. After 2 weeks, after 16 days, ito na. At ito na nga, talagang kitang-kita naman. Sabi nga yung kagandahan ng architecture ng Monte Maria Shrine, tapos yung sunset, talagang perfect
Perfect na perfect. Saan ba in-announce ni Gov yung kanyang muling pagpapakasal? Sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone. Yun yan. Yan. Ibig sabihin, yung dalawa niyang inspirasyon ay pinag-isa niya. Oo. At siya nga ay siyempre inalala ang unang anibersaryo ng kamatayan ni Ma'am Tina nung nakaraang May 5. Oo. At nito naman ng nakaraang Miyerkules ay sinagawa ito ang mismong araw ng kasal ni Governor Mandanas at Attorney Angelica Chua. At sarado ang Batangas City. Yes, maraming eskwelahan ang walang pasok sapagkat binigyang daan ang siyempre matinding na daloy ng trapiko sa lungsod ng Batangas. Dahil inasahan yung mga guests mula pa sa iba't ibang dako ng bansa. At bukod doon ay mga maiimpluwensyang tao ng bansa at may impluwensyang politiko ng bansa. Mamaya tayo may mga tatalakayin pa tayo ulit mamaya na karamihan pa, pero bago yan ay syempre tayo po ay merong panauhin sa episode na ito at yan ay sa pagbabalik ng Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. At nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Kami pa rin po ang inyong lingkod, John Albidina Rayos. At ako po si Gads Rodelas. At tulad ng aking binanggit kanina, mapalad tayo sa ating episode na ito dahil tayo ay may panauhin. At yan ay wala't dili iba kundi ang ating pinuno, ang ating presidente ng Batangas Crown Lions Club, President Lion Ray Basa, PMJF. At syempre pa, magandang hapon po. Good afternoon. At syempre ang ating kapatid sa Lionismo, si Lady Melay Basa. Yan. O, dito tayo. Ating gripo. Yan. Okay. Welcome sa ating huntahan. Kumusta kayo? Ayos naman. Sige. Magandang hapon po. President? Magandang hapon po sa lahat ng mga manonood at thank you sa pag-imbita dito sa Lions Den. John Kung makapagpasalamat ka naman para sa ikaw ang presidente dito. Para pong hindi itong inyatahanan. Papasalamat ako dahil na-invite ako sa ganito. Parang hindi ako sanay kasi na humarap sa mga ganito. Okay. Siya po ang aming pinagmamalaking Pangulo ng Batangas Crown Lions Club. So, ang kanyang term ay simula noong July 1, 2023 at matatapos sa June 30, 2024. So, kunting kimbot na lang, matatapos na. Ilang buwan lang ang aking titiisin. Ilang buwan lang matatapos na rin yung aming magiging presidente. Siguro naman ipapasa ko na sa iba. Kasi medyo matagal-tagal din para sa isang presidentang isang taon. Yan yung sinasabi,
alam nyo pa, nung mga ilang araw, bago natin nakadaupang pala dito at makasama sa ating programa ang ating presidente, ano daw totoong pag-uusapan? Ano daw mga itatanong? Yan, nagkalimitang mga kunikwento, mga tanong ng ating mga nagiging guest. Ano bang itatanong? Di ba sabi huntahan nga? Tayo pag ay maghuhuntahan, tayo ba'y may script? Di ba wala? Magkikita. Alam nyo po, yan ay kasama na sa ating, sabi nga, buhay nating mga Pilipino, lalo na nating mga Batanggenyo. Magkikita tayo kung saan man lugar. Magkikita tayo sa kanto, magkikita tayo sa karinderya, magkikita sa supermarket, magkikita kung saan may huntahan. Laging may huntahan. Ang kumustahan magsimpleng magkumustahan lang kayo, maya-maya may pulong na yan. Oo, dahil yan, halimbawa magkatagpo sa medyo mainit, after ng 5 minutes, ay silongkat, din tayo. Tutuloy naman ang kwentuhan. Kakape. Sa ibang lugar po dito sa Batangas, ang tawag po ay naglilipon. Yan. Ibig sabihin, nagkikwentuhan, naghuhuntahan. Sa panahon ngayon, ay di nagmamaritesan. Yun po yun. Pero, kasi pag sinabi natin nagmamaritesan, ang nagiging connotation, may pagka-negative minsan. Yung parang chismis. Usapan ng buhay ng ibang tao. Pinag-uusapan ng iba. Pero ito ay yung paghuntahan at ito ay isa sa tradisyon ng mga Pilipino, lalo na natin mga Batanggenyo, na nung una pagka may mga issue and concern sa isang pamayanan, sa isang komunidad, pinag-uusapan yan sa mga huntahan ng mga elders o yung mga medyo nakakaedad-edad sa kanilang mga community. At dito, atin pong pinanatili ang taguring yan na huntahan. Dahil tayo ay magkwekwentuhan, tayo ay nagkukumustahan, tayo ay nagpupulong-pulong, nagmamarites. Naglipon-lipon. At naglilipon-lipon. Yan. At kaya nga, sabi, bakit ba may salitang lipunan? Yun ay yung lugar kung saan nagsasama-sama ang mga tao at doon nag-uusap. Doon nagpupulong-pulong. So, dito pinili po natin na dito tayo sa Lions Den, gawin ang huntahan at kapihan dahil ang ating partner po ng Balikas News Network, ang Batangas Crown Lions Club ay may mga misyon na ginagawa sa ating community na laging nakatutok sa buhay ng tao dahil nga yung ating 5 global causes ay nakatuon sa kabuuan ng buhay ng tao. Ano ito? Ito ay ang katulad ng pagsagot sa gutom, yung pong ating sa hunger alleviation program. Pagtutok din sa mga may sakit katulad ng diabetes, kaya tayo may diabetes awareness program. Meron din po tayong pagtutok sa cancer, kaya mayroong childhood cancer. At yung pagtiyak na may maayos na paningin ng ating mga kabataan, yung vision. Sight for Kids. Simula sa maliliit na bata, itinuturo natin kung paano mapanatili ang mas magandang paningin para sa kanilang paglaki ay maayos ang kanilang pagtingin. At syempre pa, hindi nawawala yung ating paghahanda at pagtugon kapag may kalamidad. Kaya meron tayong disaster prevention and response sa ating mga kababayan kapag may mga kalamidad. At syempre pa, anong naiwan ko? Environment, syempre. Pagtutok sa ating kapaligiran, yung ating environmental program. Hindi ba't ang 5 yan, ang mga binanggit natin yan, ay mga direktang na may kaugnayan sa buhay ng tao. At diyan po nakatutok ang mga programa ng Lions Club International, particular ang Batangas Crown Lions Club. President, may ilang taon kang miyembro ng ating club bago ka naging president? 7 years. Parang 7 years. 7 years. 7 years ako bago ako naging presidente. At sino naman ang naka-influensya sa iyo para yakapin ang Lionismo? Yung aking kapatid. Actually, wala akong planong mag-Lions kasi
Nung una, nire-recruit ako ng kapatid ko. Sabi niya, mag-Lions ka na. Sama ka rin naman nasama sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Dahil ang mga membro ng Crown, mga matatanda, wala namang bata doon. Sabi niya, kung ayaw mo, di samahan mo na lang ako, mag-feeding tayo. Oh. So nakita ko nung nag-service na sila, parang nakakaawa yung mga, wala pa namang bata katulad natin ngayon yung membro ng Crown. Noong pa na may halos po. Ang unang kinawaan mo ay ang mga miyembro ng Crown noon na matatanda na. Walang... Ay, ginawa ko, sabi ko, pasali na lang ako. Kasi nakakaawa na yung matanda magbuhat ng mga laking kaldero. Simula noon, nag-Lions na ako. At nirecruit ako ni yung nating past district governor, si Winnie Bico. Siya po talaga nag-inganyo na kami ay mag-Lions. Binata pa kasi ako, kasama na ako ng aking kapatid. Hanggang sa ako nag-asawa, yan, Lions na. Ayun. Alam nyo po, antay muna at bago yung sasabihin ko, sa bawat aksyon ng ating presidente, laging may sidekick yan. Laging may taga-siko. Taga-remind. At syempre, yan ang number 1 niyang critic sa bawat ginagawa niya para matiyak na pulido ang mga aksyon ng ating presidente. Laging naririyan ang kanyang better half, si Lady Melay, na syempre pa, ganyan talaga ang buhay, di ba? Hindi naman hindi magiging ganon ka-successful ang term ng ating presidente kung wala yung suporta ng kanyang may bahay na kasamahan din natin. Hindi lang basta may bahay, siyempre miyembro din natin sa Crown, miyembro din ng club, na laging siya ang nakatutok para areglado ang ating presidente. Anong naging saloobin mo noong panahon na siya nga ay, kasi hindi naman yan bukas magiging presidente o this coming year magiging presidente. Hindi. Kasi ay few years back ay andun ka na kasi mag-vice president ka muna. First and second tapos first vice president ka muna. So may preparations. Anong iyo naging saloobin nung siya maging second vice president? Magandang hapon po. Nung una, ayaw ko. Siyempre nakonta kasi parang I hate pressure kasi. Tapos yung mga anak naman namin yung medyo maliliit pa. So parang yung quality time namin baka masuffer. Kaya lang sabi ko nga sige andyan na. Tapos yun nga number 1 influencer namin si past district governor Winnie Bico and yung ngayon na district governor natin si Rodante Bico. So na-embrace na namin yung Lionism. Hanggang sa sabi ko nga nung una, ayoko din kasi parang matatanda yun yung more on oldest na. Kaya lang, as time goes by, ang dami din namang mga nadadagdag na Yes. Hanggang sa nakasama kami sa isang project na nakapagpakain ng mga, yung mga sasalanta ng bagyo, ng parang naramdaman din namin na, ay oo, blessed pala tayo. Dahil tayo ang tumutulong. Tayo ang tumutulong. And at the same time, yung despite ng pinagdadaanan mo sa buhay, may ganun pa rin palang tao na mas mahigpit pa ng pinagdadaanan sa'yo. Hanggang sa, nawili na rin kami sumama. Tapos nung na-appoint nga siya nung una, tumututol ako. Sabi ko, wag na. Pwede naman tayo tumulong nang hindi ka nakaupo sa pwesto. Kaya lang, sabi ko nga, andyan na rin yun. Tapos nakasupport naman ang buong club. So, maano din naman. May mga time na nung maupo siya, minsan na nasasuffer din yung oras para sa na kailangan mag-cancel ka kasi may ganito. Pero, alam mo yung pakiramdam na pag nakatulong ka naman, yun yung magiging accomplishment at the end of the day. Na kumbaga nung pang panahon na naging presidente ang kanyang ate, si past district governor Winnie Bico, na atin po naging guest din sa programang ito, naging inspirasyon niya na sa likod ng maraming niyang ginagawa sa buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang negosyo, meron siyang time para maglingkod at tumulong sa ating mga higit na nangangailangang mga kababayan. Nakita niya yung proseso na kumbaga kung ako man ay busy sa aking mga ginagawa, ay ako pala ay may
opportunity na makatulong. Mas blessed pala ako kaysa roon sa iba dahil nahihirapan man ako sa akin trabaho pero ako'y nagkaroon ng inspirasyong makatulong din dahil may maiibigay ako. Yun ang naging siguro, yun ang naging inspirasyon mo din nung ikaw ay pumasok na sabi mo nga ay nag-decide ka na sige, sasama na ako. Yun talaga ang nakikita ko kung bakit ako nandito. Dahil sa nakikita ko kasi na sa ibang tinutulungan, napakaswerte pa katulad natin na tayo kumakain ng kumpito sa maghapon. Kaysa doon sa ibang tinutulungan mo na parang pagka nabigyan mo, parang ang ngiti nila ay parang kulang na lamang humalik sa iyo. Pero kung tutuusin yun, para sa atin, parang napakaliit lang na bagay. Pero yung tumatanggap, parang bang napakalaking bagay na sa kanila, parang malaking halaga na yung natanggap nila nang galing sa atin. Kaya sabi ko siguro, dapat na lang na siguro na ako'y maglingkod muna, maging presidente sa Crown. Kasi ako rin naman ang tinutulak nila maging presidente. At sabi ko rin sa aking naibahay, sa aking asawa, total andito na ito, sa isang organisasyon na sumali ako, paninindigan ko na. Hindi naman to habang buhay naging presidente, isang taon lang. Sabi ko kasi sa aking sarili, pagka sumali ako sa isang organisasyon, ayun, napapanindigan ko. Okay. Sabi nga po ay, ikaw naman ay hindi basta lang sumali at tumanggap ng responsibilidad. Dahil dun sa iyong pagtanggap ng responsibilidad, para maging leader o ama ng club, ay ang daming nasasakripisyo. Siyempre, agaw ang iyong oras. Agaw ang oras mo sa pamilya, agaw ang oras mo sa trabaho, agaw ang oras mo rin para sa iyong sarili. Pero, higit pa riyan ay pipitaw at pipitaw din sa iyong kung anong meron ka dahil ikaw ang tinitingnan din ng iyong mga tagasunod, ng iyong mga miyembro na kung paano ka magbigay o mag-share ng kung anong meron ka. Sa parte nyo ba na siyempre hindi naman alam niyo po ay si President yung buhay nila nagnenegosyo, kangay kung hindi naman sila magnenegosyo ay hindi rin sila makaka-share o hindi rin maaayos yung kanilang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa pagtatrabaho mo, sa yung araw-araw mo ng pagod sa trabaho, sa iyong pag-iisip kung paano papalago yung iyong negosyo, pero andun yung bahagi na kinakailangan mong maglaan ng para sa layunismo, sa iyong paglilingkod. Hindi mo ba naisip na ano ba ito na ako'y nagtsatsaga, ako'y doble kayod para maiayos ko ang aking pamilya, pero kumuha pa ako ng dagdag na isipin. Anong iyong mensahe doon sa parteng iyon na hindi mo ba naisip na hindi ba sayang ang aking pagtsatsaga? Bakit ibinibigay ko pa sa iba ang aking oras? Oo. Parang naiisip ko lang minsan kasi siyempre business tapos maraming busy. So bakit ako nakapaglaan pa ng oras sa Lions at pagtulong? Siguro sa aking sarili, hindi naman ako yung taong ibagang pagdating sa pag-iisip kasi ako iba. Pagdating ng aking negosyo, wala akong pakialam doon sa aking yung ibang gawain. Kung ano nakapokus ngayon, iyon muna. Kung ano nakaharap, yun muna. Kaya, ganun din, siyempre, yung aking asawa, isa rin sa nag-i-schedule sa akin ng oras kung ano yung mga lakad. Ano dapat unahin. Siya yung aking secretary na asawa pa. Yan na lagi nagpaalala. Kasi maraming, katulad ko, minsan nakakalimutan ko yung mga oras na mayroon pala akong appointment. Ito ang nagpaalala. At pangalawa, lagi rin siyang nasa likod ko, lagi rin sa tabi ko, kahit siyang lakad. Kahit nagre-reklamo na. Kahit nagre-reklamo na. Kahit daw anong posisyon, laging naroroon at kabuntot ang asawa. Dahil siyempre nga, pag uwi ng bahay, walang ginawa kundi magdaldal
hapon ka na, late ka na, may lakad ka pa ng ganito, hindi ko rin naalala. Kaya siguro dahil sa dugo na natin na parang masaya tayo sa ating ginagawa, ay hindi ko na iniisip yung pagod. Kasi pagkakaharap mo na yung mga taong tutulungan mo, nawawala na yung pagod mo kasi parang tinitingnan mo lamang sila habang natanggap sa iyong pamimigay. Lagi ko sinasabi, napakaswerte natin na hindi tayo sa kanila nakatayuan. Hindi tayo yung nanghihingi, hindi tayo yung namamalimos, hindi tayo yung laging kakatok para sa ating pangangailangan. Minsan, ginagawa din po namin sa Batangas Crown Lions Club yung pagkatok sa iba na walang oras o kumbaga kasi may mga tao na wala silang panahon para tumulong o para gusto nilang tumulong pero wala silang panahon na nakalaan para i-devote do sa mga proyektong yon. Ang ginagawa naman po namin, edi kami ang nagiging instrumento, kumakatok kami sa kanila para yung gusto nilang ibigay na tulong ay aming maihatid sa ating mga higit na nangangailangang mga kababayan. Minsan, sabi ko sa aking asawa, pag maging presidente ka pala ng isang club, minsan maging pulubi ka. Ugali mo na maging pulubi. Sabi niyo bakit? Abay, tayo nangihingi para sa ating proyekto. Tapos ipamimigay natin. Kaya minsan kaisipin mo, nakakahiyang manghingi. Ganda naman ang Yes, oo. Parang hindi mo naisipin, kakahiya naman, hihingi na naman tayo. Pero dahil maganda yung iyong purpose, dahil ang ating hinihingi ay hindi naman para sa ating sarili, kundi tayo nagiging daan lamang nila. At sila, kumbaga, sila'y makakatulong din sa pamamagitan natin. At yan na may lagi nating kinikilala. Ang sino mang nagbibigay, sino mang nag-share, gaano man kalaki o gaano man kaliit ang kanilang i-share, sa pamamagitan natin, ay lubos nating pinasasalamatan sa ang ating mga donors dahil hindi rin natin lubusang maibibigay ang ating serbisyo yung sa ilalim ng 5 global causes na ito ng Lionism kung sa atin lang sarili. Nagiging successful tayo sa ating mga proyekto dahil may mga taong natulong at nakikipag-partner sa atin. Yes. At alam niyo po, katulad din ni Kuya Goody Binay, ang ating dating naging guest dito, ang atin pong presidente ay miyembro din ng Eagles Club. At yun ay kumbaga ano ang naging ambag o sa iyong liderato bilang president ng Batangas Crown Lions Club, ano ang naging advantage ng pagiging miyembro mo naman ng Eagles Club sa iyong ginagawa sa Lions Club? Naging marami akong tao na pwedeng hingian ng tulong kung ano man ang aking gustong proyekto sa Lions. Isa pa, ang membro ng Eagles, hindi rin naman pabaya pagdating sa mga tulong kung ano man ang sa mga project na gagawin ng Lions. Kasi ang Eagles, hindi naman yun ang Eagles na samahan ng mga kung ano man. Ang Eagles at saka ang Lions, iisa ang kanilang hangarin na makatulong sa mga mahihirap. Kung ano man ginagawa ng Lions, yun din ang ginagawa ng Eagles. Kaya doon sa pagiging Eagles ko, sa nakikita ko sa kanila, kaya naman ako sumali, siyempre para magkaroon uli ng panibagong kaibigan, panibagong may susuporta sa akin bilang presidente. Kaya yung Eagles, malaking bagay yun sa aking term na maging presidente kasi sa halos ilang project din nakasama ko ang Eagles sa lahat ng project, lalong-lalo na sa Lubo. Yung mga hindi naaabot ng mga hindi na siguro naaabot ng ano yon. Kasi napakahirap akyatin kung ang sasakyan mo lamang ay medyo mahina, ay ando ka lang sa baba. Iyon. Alam mo, God, so yung kanyang iyan sinasabing siya ang leon na may pakpak. Dahil, sa kanyang ginagawa, malaking ambag na
andyan yung kanya mga kasamahan sa Eagles Club. Laging partner sa program, laging partner sa mga projects ang Batangas Crown Lions Club at saka ang Lubo Eagles Club. Lubo yung sa inyo, di ba? Lubo Eagles Club. Dahil may mga lugar po sa atin sa lalawigan ng Batangas na mahirap marating ng transportasyon, mahirap marating ng serbisyo, pero dahil sa pagtutuwang na ito, yung mga miyembro ng Eagles ang siyang nakapangunang umakyat dun sa matataas na barangay ng Lubo, Batangas, at nakasuporta naman yung Batangas Crown Lions Club para sa mga proyekto at sa mga assistance na inihahatid sa ating mga kababayan doon. At ang isa pa nito, tulungan. Pag tayo ay may proyekto, natulong sila. Pag may proyekto sila, natulong tayo para mas mapadami pa ang mga kababayan nating nahahatidan ng tulong. At dahil dyan sa ginagawang yan, nakikita natin na ang Batangas Crown Lions Club ay hindi tumitigil, kundi lalong tumatatag sa kanyang paglilingkod sa ating kapwa. At nito nga mga nakaraang linggo, meron tayong ilang club na binubuo. Dagdag pa, sabi nga sa Batangas Crown Family of Lions Clubs. Ito ay ang Ibaan at Lemery. Anong status ngayon nung Ibaan? Ang Ibaan ngayon, naka-ano na sila, stable na. Ang inihintay na lang nila yung induction nila. So, ang maging charter president nila ay napakasipag at saka masikaso din sa mga bagong membro. At actually, ngayong June 7, sila ay mag-i-induction sa... June 7? June 7. Sa Alabang Country Club. So, lahat naman tayo invite daw doon sa lahat ng Batangas Club. Ito po ay ang Ibaan Host Lions Club. Na kailan ito naging na-chartered? Di ba nag-chartering nung last April. Sako pa ng April. Pero pumasok pa rin dito ngayong Lion Year na to, Lion Year 2023-2024. Term ng ating president as president, siya ang guiding lion, at under din ng term ng ating district governor Dante Bico na miyembro din ng Batangas Crown Lions Club. So iyan po yung isang bagong club na naitatag bilang bagong anak ng Batangas Crown. Na pinamunuan naman ni Lion Patulot and Segundo Binay. Silang dalawa ang mga organizer na nitong bagong club na ito, na ang mga miyembro po karamihan ay galing sa bayan ng Ibaan, na sabi nga ay pag nakikita ng kapwa mo ang iyong ginagawa sa mas maraming nangangailangan, sila ay maiinggan yung gumaya, tumulong, na gumayang magsilbi katulad ng ginagawa natin. Kaya naman na sila ay nakumbinse na bumuo ng club para sa kanilang bayan, at ito ay maging bihikulo ng pagtulong sa ating kapwa. Sino ang magiging charter? Sino ang charter president ng Ibaan Host Lions Club? Charter president pa Dionisio. Oo. Lion Dionisio Torreja. So, yan po, madami din yung miyembro ng Ibaan Host Lions Club, at karamihan sa kanila ay mga professionals and businessmen ng naturang bayan na hindi lang basta gustong makilala, kundi sabi nga ay kukurit at kukurit. Lagi term natin yan dito sa Batangas, kukurit at kukurit. Pipiraso sa kung anong meron sila para ibahagi sa kanilang kapwa. Na sabi naman nila, willing silang mag-share. Yan, oo. Kung ano yung pangailangan yes. sa mga kababayan. At yan naman talaga ang ine-expect sa atin bilang mga miyembro ng Lions, na kung anong meron tayo ay ating ibabahagi. Kung tayo kinakapo sa ating sa financial, ay bahagi natin ang ating oras at yung paglilingkod sa ating Pero bukod po sa Ibaan Host Lions Club, meron pang isa. Mayroon pang binubuo isang Lemery. Lemery, Batangas. Lemery Host Lions Club.
na sa ngayon po ay hindi pa talaga status yung siguro mga next month siguro kasi yung si Mayor Ian doon nagkasakit daw. Alilio. At hindi daw kasi yung misis niya ang magiging charter president doon. Siyempre, yung mayor at ang asawa nagkasakit, unahin pa maging layo siyempre si Mr. Muna. Processing naman po ang pag... Yes. At nagkaroon na po ng orientation sa mga prospective members dun sa mismong mga taga ron sa Lemery area na sasama sa bagong grupo para magtayo ng isa pang bagong Lions Club. At ito nga ay ang Lemery Host Lions Club. Dahil nakikita nila ang ating mga ginagawa na nakaka-impluwensya sa ating kapwa. Tayo man ay wala sa larangan ng politika bagaman meron tayong mga miyembro na nasa larangan ng politika, ay nakikita pa rin nila ang ginagawa natin at ito ay higit na nakakatulong sa ating kapwa. Kaya laging naririyan at tayo nakakabuo ng mga bagong club. At bukod dyan, at meron pang marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Ayun, at kami po ay nagbabalik dito sa aming programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Gods, kanina pinag-uusapan natin at atin nabanggit naman ng ating guest na nung sila ay nagsisimula sa Lions Club, sa Lionismo, ay kaliliitan pa ng mga anak. Kaliliitan pa ng mga anak nila. Pero alam mo ba na bago pa maging presidente ng Batangas Crown Lions Club ang ating kasalukuyang president, nauna pang naging presidente ang kaniyang anak ng Leo Club. Alam niyo po lagi nating binabanggit ng mga nakaraang sa guest natin, ng mga guest natin, kasi lahat naman nating naging guest na leaders ng Batangas Crown Lions Club ay ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa ay nasa sa Lionismo din. Sa kanilang mag-asawa, ilan ang Leo sa inyo? Dalawa. Yan, dalawa. Ang dalawa po nilang anak, yung mas maiedad nilang anak na babae ay mga miyembro din ng Leo Club. At una pang naging presidente. Yung pong dalawa ay parehong naging presidente. Di ba? Magkasunod na taon naging presidente. Bago pa, hindi ko alam kung sino ba nakakuha ng inspirasyon. Sila nakakuha ng inspirasyon sa anak o yung anak nakakuha ng inspirasyon sa kanila. Pero, sabi nga, nung pumasok ang inyong mga anak sa Leonism, tapos ay nagsaserve na sila dahil sabi nga, hindi man katulad natin ang service ng Leo Club. Nung ang dalawan yung anak ay nasa sa Leo na, ito ba ay kumusta yung status nila sa pag-aaral? Hindi ba ito naka-apekto sa pag-aaral nila? Hindi naman. Hindi naman. Oo. Pero siguro maging nakakatulong sa kanila para mas maging humusay ng mga leader dahil ito naman ang purpose ng Leo, 'di ba? Na magkaroon sila nga ng leadership at the young age. At the young age, yung experience at opportunities. Sabi nga, kaya merong Leo. At ngayon, patapos na yung term nyo. Ilan ba? 2 buwan? 2 buwan. 2 months pa. 2 months pa. 2 months pa. Marami pa. Marami pang makukurit.
At hindi natin alam, marami pa ring mangyayari sa loob ng 2 buwan. Oo. Malaki pa ang mapipiraso sa kanila. On the lighter side, ano ang pinagkukunan? Anong pinagkakaabalahan ng mag-asawa ng ating president at saka ng kanyang may bahay bilang sabi nga ay panustos sa kanilang buhay at kanilang paglilingkod? Bukod sa anong pinagkakaabalahang negosyo ninyo? Trabaho. Ayaw pa sabihin Actually, meron kaming yung simpleng hanap buhay lang naman. Maliit na negosyo na nakakatulong sa aming pamilya. Ayaw mo talaga sabihin. At the same time, walang magpo-promote ayaw mo parang sabihin. parang si Kuya Goody, meron akong maliit na construction, maliit na piggery. Sinabi mong piggery, wala namang maliit na piggery. Walang maliit na construction. ang aming pamilya engaged into construction business. Alam niyo po, Sa realty. ito po mag-asawang ito ay pareho ding realtor. Mga maglulupa mga ito. Hindi naman ho amoy lupa. Pero pa. pero mga maglulupa po sila. Talagang sabi nga, isa ito sa inyo naging pundasyon din, di ba? Ang pagiging realtor. At bukod po dyan, meron po silang gawaan ng matitigas na tinapay. Hollow blocks. President, ano nga yung yung hollow block making business nyo? Ano pangalan nun? Yung RJ Basa Hollow Block Manufacturing. Yan. At kung kayo po ay nangangailangan ng mga matitibay na hollow blocks na para sa inyong construction ng inyong bahay, ng inyong mga commercial establishments o kung ano man, bakod at kahit nitso. Kasi diba, pinagagamitan talaga ng hollow blocks. Ginagawa. Kailangan ng hollow blocks. Meron din pa ang counting yung mga kung kailangan po ng mga buha-buhangin, graba. May mga truck, may mga truck din pong ilang. Yan ang nga sinasabi ko eh. May kaunting truck. Ilang piraso. May ilang pirasong buhangin. Pero yan nga RG Basa Hollow Blocks Manufacturing Enterprises. Tama ba? Yan. Yun po yung at sila ay nagsusupply sa ibang mga construction firm. Katulad at saka sa ibang mga property development. Katulad ng halimbawa sa Mariners property, sila din ang nagsusupply doon. At siya po ay nangungontrata ng mga bahay at saka kung ano-ano bang mga pagawain. Kaya yung kanyang munting halublakan, kunting tumbok ng buhangin, ilang pirasong truck. Yan po ang kanilang pinagkukunan at sabi nga, hindi naman tayo politiko na pwedeng ka nga ay makasandal sa gobyerno, sa proyekto ng gobyerno at may panustos na tayo po ay laging dukot bulsa, hingi sagdini, hingi doon ng ating ibinibigay sa ating kapwa. Pero magandang pagkakataon din nga na sila sa kanilang private life ay meron silang talagang pinagsimulan na iyan ay ang realty at ang construction. Dahil yan ang panustos nila. Sobrang dedicated ng ating presidente sa kanyang trabaho. At syempre, dedicated din naman yung kanyang may bahay. Meron pa bang oras para naman. Hindi ka naman. Hindi naman nawawala. Yun ang gusto kong marinig. Masiglang. Yun, oo. Na, kasi yung aming pamilya, sa amin, every Sunday, parang family day yun. Yeah, para din sa aming mga anak, siyempre. Kasi pagka hindi mo binigyan ng family day, number one magliligalig, siyempre yung aking asawa. Kumbaga, sir, time management lang. Yes. Sabi ko nga minsan, paano kaya natin napapagkasya yung oras? Kasi at the end of the nung day, una siguro iniisip mo yun. Oo, kaya ayaw mo magpresidente. Ako naman talaga may ayaw. Sabi ko, parang,
ayoko kasi parang I hate pressures. Tapos, alam mo yung pag hindi mo nagampanan, parang mahihiya ka din sa ibang members. Ang kagandahan lang sa atin sa Crown, alam mo yung kahit sino naging presidente, naka-full support naman sila. And hindi din naman sila madamot magbigay ng time, oras, at saka pera nila para lamang at least kumbaga may tulong sa ating club. So, sa amin dalawa, time management, sabi ko nga, charity begins at home. Kumbaga, paano ka makatulong sa ibang tao? Awa naman ng Diyos yung aming mga anak. Naintindihan naman kayo. Yes, may time. Sabi mo nga, 2 anak kong babae is naging past president ng Leo Club, Batangas Crown Leo. So, sila naman, naiintindihan nila, although sa totoo lang, kahit gaano ka kagaling na mag-manage ng oras mo, laging may oras na konti na nasa sacrifice sa para. Pero naiintindihan nila yon kasi napalaki naman namin sila na kailangang maintindihan mo and andito lang naman kami. President, hindi ka ba, yung di ba, tayo sa private life natin, siyempre tayo may mga kakilala, may mga kaibigan na dati ay mas nakakahingi ng oras. Ayaw kong sabihin nakakaagaw. Kasi nasa sa atin naman yan kung ano. Yung nakakahingi o napapaglaanan din natin ng oras yung nakakasama natin sila. Dahil part yan ng ating social life. Nung panahon na ikaw ay tumanggap ng responsibilidad bilang president ng Batangas Crown Lions Club. Itong mga tao na to, na iyong dating nakakasalamuhat, ano ba ito? Dumami, kumaunti, nanatili, paano? May oras ka pa rin sa kanila? Dumami. Ayan. Dumami sila. Ngayon ay siguro sobrang dami. Tapos pagka yung dati kong mga kaibigan, naiintindihan naman nila. Kasi alam naman nila na magiging presidente, hindi basta yung Tapos alam din nila kung anong aking trabaho. Tapos sa gabi na lang sila nag-i-invite sa akin na baka pwede pare dito ka muna at mag-chat-chat tayo ng kunti. Yan. Ang ginagawa ko naman, pinagbibigyan ko kahit mga alas 8 na ng gabi na dapat ipapahinga na, ay alang-alang sa pakikisama at yung pakisama kasi ang pakisama ang number 1 yan eh. Lalo-lalo na sa ating trabaho. Hindi naman tayo magiging successful din sa ating mga ginagawa kung tayo hindi makikisama sa ating kapwa. Isa yun. Kahit naabot ako ng 1:00 ng madaling araw, kahit medyo gusto ko nang umuwi, yung nahihiya ka na lang na iwanan na minsan mo lang silang makasama. Dahil hindi naman araw-araw. Hindi naman araw-araw. Mas lumawak yung circle of sa pakipagkaibigan. At ang pinakamaganda doon, naiintindihan ng aking asawa. Yun, Dahil nga, kung hindi mo mabibigyan ng kahit kunting oras sila, baka pagkatapos ng term mo, wala sila. Di ba? Tapos sasabihin sa'yo, baka may pinagmamalaki na, parang ganon. Naging presidente lang, nakakalimutan na. Parang ganon. Kaya ayaw ko silang ibaliwala. Kasi sila ay isang parte na ng aming hanap buhay. Parte na ng ating, itong ating pagiging Lions. Kaya alam nyo po, dahil nga sabi nga ay ito namang aming ginagawa, itong pagiging miyembro ng Lions Club, wala naman kami ditong natatanggap. Lagi sa palabas, Pero parang ang sarap sa kalooban, ang gaan sa kalooban na ikaw ay yung taong nakakatulong, ikaw ay instrumento ng pagtulong sa ating kapwa kaysa ikaw ang tulungan. Kaya naman sa buong taon ng term ay lagi naman talagang agaw, ang laki ng oras na naaagaw. Siyempre pa, gusto mo maging successful yung term mo. Kaya pagkakatapos po ng term, kadalasan nangyayari yan ay hindi ko masasabi sa ibang club. Pero dito po sa amin, sa Batangas Crown Lions Club, nangyayari pagkatapos ng term, yung immediate past president o yung past president, medyo nagiging naglalaylo, nababawasan ng konti yung kanilang oras sa pagsama sa ating mga projects dahil they have to catch up. Kinakailangan nilang mapunan uli ang maraming oras na naagaw
yung maraming oras na dapat sila ay nasa pamilya. Para nagbabawi. Nagbabawi. Yun nga, kinakatch up na binabawi nila yung mga oras na hindi nakasama ang apo, hindi nakasama ang mga anak, hindi nakasama ang mga magulang at mga kapatid. Kumbaga, paglalaanan mo yung oras, unti-unti kang sinusulit mo, nagbabayad doon sa mga panahon na wala ka. At yun naman ay hindi ka naman magiging successful din na maging leader, hindi ka naman magiging matatag sa iyong pagtanggap ng responsibilidad kung bago pa ang iyong term ay wala sila. Diba? Dahil laging ganyan sila ay naging instrumento mo, naging bahagi ng pagbuo ng iyong pagkatao para ikaw maging buo at maging handang tumanggap ng responsibilidad. Kaya pagkatapos ng iyong term ay ikaw magkakaroon din ng time na mabigyan din sila ng pagkakataon na makasama. Kaya po, pagkatapos ng term na ito, nakikinikit ako na siguro ay ibabawi din yung mga moments. Marami ding naagaw sa inyo. Alam niyo po, ilang taon kayo mag-asawa? 17. 17 years. At their age ngayon ay ito yung time na sa normal life ay dapat na cherish ninyo. Maraming pagkakataon na kayo laging magkasama nang kayo lang, pribado. Pero dahil sa pagtanggap ng responsibilidad sa layunismo ay marami ang nakuha. Maraming oras. So, kahit sila'y parehong nasa Lions Club, marami pa rin silang pagbabayaran o kumbaga, wag natin sabihin pagbabayaran, susulitin pagkatapos ng term. Di ba? Ganon? Kasi lagi na po kaming nang-agaw ng oras na dapat moments nila. Yun. Anong mai-share nyo sa ating mga kasamahan na pumapasok sa ganitong klase ng organisasyon? Anong inyong maibigay na mensahe lalo na sa mga bago at batang pumapasok sa Lionismo? Ayun, ang message ko lang as bilang ilang taon na rin miyembro ng Lions, napakasarap sa pakiramdam ng tumulong. Ang pagtulong naman kasi, Jonald, wala naman yan sa kung mayaman ka o mahirap. Yung kasi nasa paraan mo or paano ka mapagbigay ng tulong. Kasi dito sa atin sa Crown, hindi naman lahat tayo mayayaman. Sa atin lang, kung hindi man tayo financially capable, yung oras at napapakalaking bagay na at isang legacy na may tuturing na iniwan mo yung oras mo sa family mo pansamantala just to serve other people. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makatulong. So, lahat naman sa atin, welcome tumulong sa anong paraan. So, masarap sa pakiramdam at the end of the day na matutulog ka na alam mong may isa kang ordinaryong tao o isang batang nangangailangan na to. Gaya nung ginawa natin sa bahay ampunan last week. So, doon natin makikita na yung mga batang yun, nakakaranas na pala ng ganung pagsubok sa buhay. Na napaka-bless nga natin sa kabila ng ano. And sabi nga nung isang umattend ako ng seminar, minsan ka lang mabuhay sa mundo. Yes. So, ang pagtulong sa kapwa is magiging legacy mo yan hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa mawala ka dito sa mundo. President. Ako naman, sa mga bagong member ng Batangas Crown, ngayon nyo lang siguro ito may experience sa talang buhay ninyo. I-enjoy nyo lang ang iyong sarili kung paano ka tumulong at kung paano ka magbigay. At siyempre, yung bakante mong oras, hindi titiyo sa Lions, hindi naman kailangan na talagang obligasyon. Yung kahit wala ka ng oras, basta sa Lions, iiwanan mo lahat ng iyong trabaho. Ang number one pa rin dito, yung iyong trabaho at hanap buhay. Kung paano ka magbibigay sa Lions kung wala ka ng hanap buhay. Di ba? Kung wala ka ng kikitain. Kung Lions ka ng Lions, wala ka ng pera. Kasi ang Lions naman, kung tutuusin naman, ito ay nasa sa iyong sarili. Kusang loob na pagbabahagi. Pagpabahagi, pamimigay. At kung wala ka namang, number one, ako, Jonald, sinasabi ko sa asawa, hindi to ang pinaka first priority ko na gumawa ng Lions sa Lions. Lagi ko rin siyempre una pamilya at yung aking trabaho. Kasi paano nga ako makatulong o makapamigay sa nangangailangan kung hindi ako magtatrabaho?
Wala ka naman pagsisisi sa pagtanggap mo ng responsibilidad. Wala. Marami din naman pong natutunan at maraming nag-i-contribute sa buhay natin. Wala. Nung tinanggap ko ang posisyon na ito, sabi ko, parang hindi ko kaya nung una. Kasi ang problema dito ay pinansyal. Medyo masakit. Kasi pag presidente ka, lahat iyo. Lahat ng iyo. Laging dugang. Pero hindi mo namamalayan na hindi mo rin maiisip kung bakit nasusolve mo yung mga ganong problema. Bakit ako nakapagdugang? Ganon. Bakit ako nakakagastos ng ganito kalaki? Bakit ako nakapag-donate ng gantong kalaki? Na ang kinikita ko naman hindi ganong kalakihan. Oo. Siguro, marami din nagtatanong sa akin na kung kami daw ay may sahod dito sa pagiging presidente. Kasi pagka sabi mo maging presidente, malaki ang sahod. Parang lagi may pasahod. Laging may sweldo ba kayo dyan? Nako, sabi ko ang sweldo namin dito ay yung nakikita namin na mga batang tinutulungan, yung magaan sa aming kalooban. Yung satisfaction. Yun lang ang sahod namin dito. Wala na iba. Wala na iba. Tsaka salamat sa ating mga members na lagi naman ding nakasuporta. Bilang presidente naman po at iilang buwan na lamang bababa na po kayo sa pwesto, ano naman po yung inyong nararamdaman? Naiiwanan nyo po yung posisyon na isang taon nyo rin po na hinawakan? Masaya siyempre. At matatapos na yung aking term. Doon naman po sa bagong presidente, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako katulad ng ibang presidente na past president ay siguro ang aking oras hindi na katulad ng dati na poll dito. Siguro yung meron na lang na ako'y minsan yung dapat talagang absent, magkakaroon din ng absent. Pero yung oras naman na suporta ko sa kanila sa mga incoming president ng Batangas Crown, full support pa rin naman po ako. Kasi alam ko naman siya na nung ako'y naging presidente, andyan naman lagi siya sa akin likod. Ito maganda nga na pagpasok mo sa term na to ay ang ating mga past presidents ay malaki din ang naging ambag na talagang andyan nagpakita ng pagsuporta para mas, sabi nga ay mapagaan. Ganun mang kabigat ang ating responsibilidad ay napapagaan dahil sa pagtulong ng ating mga kasamahang sa Lionismo. Sa pagkakataong ito, gusto ko sanang samantalahin yung pagkakataon. Nagpapasalamat po ang Balikas News Network sa ating Pangulo dahil kung hindi siya pumayag na ating maging kasangga, maging partner sa programang ito ay hindi po tayo magkakaroon ng maayos na setup dito. Hindi natin dito magagawa ang ating programa kung hindi naman siya nag-okay dahil alam niyo po sa amin, sa Lions Club, ano lang yan, hindi na namin totoong pinagdeliberasyonan. Basta ang iniisip namin kung paano kami makakatulong. Iniisip namin na yung programa, ang aming talakayan dito, ang aming mga simpleng huntahan ay makaapekto sa ating mga kababayan sa pagbuo ng desisyon. Sa pag-iisip kung paano harapin ang mga problema sa buhay, kung paano tayo sa pamamagitan ng ating pag-share ng ating mga ginagawa ay sila ay magkaroon din ng inspirasyon kung paano na ang kanilang katatayuan sa buhay, ano man ang tayo mo sa buhay, hindi ka man mayaman, ikaw man simpleng tao lang, ikaw ay mayroong kayang ibahagi sa ating kapwa para sa ikauunlad nila, hindi ka man makapagbigay ng mga material na bagay, ang simpleng pakikinig sa kanilang mga problema, ang paglalaan mo ng oras para marinig mo ang kanilang mga hinaing at ang kanilang mga saloobin ay isang malaking paglilingkod para tayo mabuhay ng matiwasay sa lipunang ating ginagalawan. Katulad ng nagdaang linggo na ang atin pong Batangas Crown Lions Club sa pangunguna ng ating president at ng
ating mga iba pang past presidents at mga miyembro na naghatid ng tulong sa tahanan ng mahal na ina ng Guadalupe. Ito po ay isang home for the aged dito sa Marawoy, sa lungsod ng Lipa, at hinatidan ng tulong ang ating mga katatandaan na naroroon, at pagkatapos noon ay hinatidan din ng tulong ang mga kababayan natin, yung mga bata na inaampo naman at kinakalinga sa Father Vincenzo Ida ang tawag doon, home care sa bayan ng Padre Garcia. Ito po naman ay isang orphanage na pinatatakbo rin ng Missionary Sisters of the Catechism, isang kongregasyon ng mga madre na nakabase sa lungsod ng Lipa. Sila po ay nagbibigay ng pagkalinga sa mga batang napulot o kung mga taga-saan na inabandona o yung mga batang hindi walang magkalingang magulang ay kinakalinga doon sa orphanage na yon. Hinatidan din ng tulong ng ating mga kasamahan sa Batangas Crown Lions Club sa pamumuno ng ating president. Yung mga pagbabahaging ito na hindi lamang ng material o ng kanilang pagdugtong sa kanilang pangangailangan, kundi yung oras na sila'y may maramdaman na pamilyang na tumatanggap sa kanila. Ito po ay isang malaking bahagi ng isang magandang pagkakataon din. Hindi lamang sa kanila, kundi sa mismong mga miyembro ng Lions na sila ay mayroong time na magbahagi, at ito ay ikinagagalak nating lahat dahil kung hindi tayo pumasok sa organisasyong ito, hindi naman tayo magkakaroon ng opportunity siguro na gano'n. At dito po tayo humuhugot ng mga inspirasyon para tayo naman mas maging maayos sa ating pamumuhay. Hindi na po namin kayo totoong patatagalin at kami may lakad pa. Alam naman natin yan. Kami ay nanghingi lamang ng oras sa inyo. Salamat din po sa inyo. Salamat po sa pagpapaunlak sa time na inyong ibinahagi, dahil kayo ay aming nakapanayam at ang inyong mga ibinahagi sa ating programa ay tiyak na kapupulutan ng aral din ng ating mga kababayan. Magbabalik pa po ang ating Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Thank you. Thank you. Tawag mo muna magagawa na eh. Yan na. Yes. Okay. Nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Gads, nitong nagdaang linggo, simula May 2 to hanggang ngayong araw, ipinagdiwang ng lungsod ng Kalaka ang kanilang Kalakatsara Festival 2024. Yes. Ano ang nangyari nung May 2? Yun, napakaaga nung naging kick-off nitong Kalakatsara Festival. Nagkaroon ng grand parade ang iba't ibang department ng Kalaka City. At nakita natin doon, Kuya Jonald, na pinakita talaga nila ay pinamalas nila yung mga talento ng bansa mismo. Kumbaga, makabansa yung naging tema nila, yung mga pinakita nila dito, yung mga showcase nila is yung madalas na makita, maging yung mga pangunahing produkto. Yes. Itong ang may kaugnayan sa lungsod ng Kalaka. Ang pagdiriwang po ng Kalakatsara Festival ay nakaangkla sa kanilang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagiging bayan ng Kalaka. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Kalaka? Alam mo ba yung pinagsisimulan ng bakit ba tinawag na Kalaka? Kasi daw nung una, yung lugar na iyan na dati ay sakop ng bayan ng Bonbon. Oo. Yung 'di ba, dati ang sentro ng sibilisasyon ay ang Balayan. Dahil kaya nga dati ay ang ating provincial capital ay ang bayan ng Balayan. Dahil yan ang pinaka-progresibong bayan sa lalawigan ng Batangas
nung panahon na iyon. At ang bayan ng Kalaka o ang lugar ng Kalaka ay nakadikit sa bayan ng Balayan. At diyan ay may mga pamayanan na ang tirahan, karamihan ay yung mga kubo na ang bubong ay kalaka. Alam niyo po yung kalaka, yung biniyak na kawayan. Yung biniyak na kawayan, patihaya, Tapos merong nakataob. Yung kabiyak ay nakataob. Dalawang nakatihaya, ang pag-itan ay may nakataob. Yung gayon, hali-halili. Para, kumbaga, yan nga sinasabi, ang kawayan ay pwedeng gawing bubong. Yan. Kumbaga ang itsura niya ay parang yero. Oo, parang yero pagka pinagsama-sama mo yun. Dahil nga magkakatakip na gano'n yung biniyak na kawayan. Yung pala ang kalaka. Yun ang kalaka, oo. At dahil nga ang bayan na iyan ay tuluyang lumaki yung pamayanan at naging progresibo dahil ang mga tao ay masisipag. Ang agrikultura ay yumabong dahil po naman ang bayan ng Kalaka ay malapit sa Bulkang Taal. Kaya nung panahong una na pag pumuputok ang Bulkang Taal, syempre yung mga abo at niyan ay nakakaabot diyan sa bayan ng Kalaka. At yan ay may malaking naging ambag din sa pagsulong ng agrikultura. Kaya noon ay maraming mga produkto din na sa Kalaka mo mabibili. Tapos ito nga hanggang sa dumating yung mahabang panahon at naging lungsod ang dating bayan ng Kalaka. Pero bago pa ito maging lungsod ay maganda yung programa ni Mayor Nasona, yung nasa pagtatanim at nasa agrikultura ang ikasusulong ng iyong bayan dahil sa pagtatanim ng mga Kalakeño ng iba't ibang uri ng gulay, talagang umani sila ng napakalalaking kamatis, iba't ibang gulay na kanilang iniluluwas. At ngayon naman ay sikat din ang bayan, ang lungsod ng Kalaka sa mapuputi nilang mga singkamas. Oo. At dahil nga diyan ay patuloy din gumagawa ang mga taga-Kalaka ng iba't ibang bersyon ng atsara. Oo. Diyan din ako, Kuya Jonald, nakakita ng atsarang sili. Yan, oo. Dahil kung ano po yung produkto nilang agrikultural, iba't ibang gulay, ay dahil ang iba, mura na pagka ibinenta. So ang ginawa nila ay ng iba't ibang uri ng iba't ibang bersyon ng atsara. May atsarang sili, atsarang papaya, atsarang ampalaya, atsarang kalamismis, atsarang kalabasa, atsarang singkamas at lahat ng atsara. Matatagpuan nyo po sa bayan ng Kalaka, kaya yan ay naging sentro ng kanilang ginagawang Kalakatsara Festival. At ito, Kuya Jonald, ay nakikita natin napakahaba ng baybayin ng lungsod ng Kalaka. Pero ang hindi alam din ng marami ay ang lungsod ng Kalaka umaabot hanggang sa kabundukan. Dahil ang katabi nito yung Tagaytay City. Sabi po ay ang bayan po ng Kalaka, ang lungsod ng Kalaka ay merong dagat, merong bundok, may kabayanan, may kabukiran, nasa kanila ng lahat. Kaya po naman ang isa din sa isinusulong na industriya ng lungsod ng Kalaka ay ang kanyang turismo. Di ba nung mahal na araw, nung Miyerkules Santo, at yan naman po ay taon-taong ginagawa sa lungsod ng Kalaka, yung kanilang Corrida de Caballos. Corrida de Caballos. De Ciudad de Kalaka. Yan. At yun po ay ang karera ng kabayo na ginagawa tuwing Miyerkules Santo sa bayan ng Kalaka. Ngayon ay lungsod ng Kalaka. At syempre pa, kapag buwan naman ng Mayo, ito yung Kalakatsara Festival. At saka ito, Kuya Jonald, ang isa pa nga, maputol kita, ay di ba naging panauhin nila noong Corrida de Caballos ang regional director ng Department of Tourism. Siya mismo ang nagsuggest na maisama sa isang kumbaga
kabukod tangi kasi itong lungsod ng Kalaka na merong ganitong karera ng kabayo. Yes, Kumbaga, kung sa ibang mga lugar merong mga iba-ibang festival, ililinya nila itong lungsod ng Kalaka. Sa mga pamosong festival ng ating bansa na kung ang inyo pong ibang naalaala, ang Ati-Atihan, ang Maskara Festival, Sinulog, ano pa? Panagbenga. Panagbenga Festival, marami pang iba't ibang festival. Pero ito nga, kung sa Batangas City, meron tayong Sublian Festival. Dapat kahanay din ito ang Kalakatsara Festival at yung Corrida de Caballos in Ciudad de Calaca. Yan. At siyempre pa, itong nagdaang linggo, nakakatuwa naman yung mga singers. Kasi ito ay isang nakikita natin sa iba't ibang mga lugar dahil nga sa iba na ang panahon ngayon, ang mga Gen Z at ang mga tawag dito, millennials at ano pa yung isa? Ano sunod sa millennials? Basta. hindi ako sakop nun eh. Ano ba sunod sa millennials? Gen Z. Ang sunod sa Gen Z ay Gensu. Genjunsu. Hindi, yan ang sasabi. Kasalanan ng social media. Putos yan. Yung mga kabataan na iba ngayon lingwahe nila at iba din ang pagkahilig sa musika, nakakalimutan sa maraming lugarin naman ang pagpapanatili ng ating tradisyon at kultura, yung pag-awit ng kundiman. Kaya naman binalikan ng lungsod ng Kalaka at ito ang naging tema ng timpalak-awitan sa araw ng mga kooperatiba. Ito kasing araw na ito, yung linggo, ay araw ng mga kooperatiba. Kung ano ang iba't ibang uri ng cooperative sa lungsod ng Kalaka, maging ito'y credit, multipurpose, agricultural o service cooperative, ang kanilang naging selebrasyon nung araw ng linggo ay ang pagkakaroon ng Kundiman Song Contest. At dito nga ay yung maraming mga naging kasali sa elimination, nung araw ng linggo ay nagtagisan ang 18 semi-finalist. Oo, at galing narinig natin sila lahat. Yun, 18 yun. Oo. At doon pinili yung 5 finalists hanggang sa makuha ang kampiyon sa pag-awit ng kundiman. Napakahusay. Ikaw ba kaya, Jonald, meron ka bang alam na kantang kundiman? Butas Kasi yung Gen Z, inabutan na nila, napapanood nila sa Showtime. Ano sasabihin mo kung anong yung halos 18 kumanta ay alam mo ng kundiman ay isa, dalawa lamang doon ang hindi ko palihim na sinabayan. Hindi ko may lakas kasi maano sa aking recording eh. Ako naman baliktad tayo. Anin? Kung yun ang 2-3 hindi mo alam, yun lang ang alam mo. At ito na nga, habang nagre-record, siguro sabi ng mga ito nakanta ng walang sound. Siyempre, hindi ko naman pwedeng ilakas dahil maririnig doon sa akin. Baka masapawan mo. Masasapawan. Hindi naman tayo contestant. At saka sa video mo lang ikaw pakinig. Pero nakakatuwa po nakakatuwa na itong iba't ibang kooperatiba ng lungsod ng Kalaka ay may kanya-kanyang lahok. May kanya-kanyang entry doon sa singing contest na yon. At talagang ang isang maganda din ginawa sa programa, bago awitin yung entry ng semi-finalist, sinasabi sino ang composer ng kanta, sinong nagpasikat, para at least ay ma-refresh, kumbaga, very educational din. Malaman ng ating mga kababayan at ng mga Kalakazens na ang awiting katulad halimbawa ng Magpakailanman, sino ang composer nito, sino ang nagpasikat nito, at
kumbaga magkakaroon ng ideya ang mga nanonood, ang mga nakikinig kung paano ihalintulad yung original doon sa performance ng isang kalahok. Oo. Doon naman sa mga performers, Kuya Jonald, hindi yung mga contestants ha. Sino naman yung medyo yung hindi contestants, ibig sabihin mo yung mga nag-perform lamang, kumbaga pampasiglang bilang. Sino naman yung medyo nakita mo na yung palakpakan mo talaga? Papalakpakan. Okay din yun doon sa Battlek. Ayun nga, yun din yun sa akin dahil makatotohanan yung kanila. Ang ginawa talaga muna nila, patay yung ilaw. Bago minuhay. Kung baga ganun din talaga, patay buhay, patay sindi. Ikaw naman. Para mo naman sinabing nagpakatotoo lang. Ay hindi, sinabi ko talaga. Nagpakatotoo lang, talagang ganyan. Pero huling-huli nila. Huling-huli nila at maganda namang natapos. Maayos na natapos ang programa. At ang isa pang nakakatuwa dito sa pagdiriwang na ito ng Gabi ng mga Kooperatiba ay dumating ang Secretary ng National Anti-Poverty Commission. At ano po ang isang magandang pangyayari dito, nagkaroon ng paglagda sa kasunduan ang National Anti-Poverty Commission at ang lungsod ng Calaca para sa pagtatayo ng training center sa lungsod ng Calaca para mas marami pang mga kababayan natin ang magkaroon ng pagsasanay sa iba pang mga kalinangan at kaalaman upang tayo ay magkaroon ng mga hanap buhay at iba pang mga pagkakakitaan upang tayo naman ay makaahon sa kahirapan. Kaya nga sabi ni Mayor Nas, ang ating ang lungsod ng Calaca, ang kanya daw poverty level ay nasa 10%. 10.3. 10.3. Oo, pero hindi siya masaya na merong 10.3. Ang kanyang layunin ay mas mapababa pa ang puntong ito, hindi man maging zero, ay mapababa pa yung poverty level sa lungsod ng Calaca. At dahil nga, diyan itatayo ang isang training center, sabi nga, pag ikaw ay malapit sa kusina, natural, ikaw ay mauulingan. Kaya, mas unang mauulingan, ibig sabihin, unang makikinabang dito. Unang mabibigyan ng serbisyo. Oo. Ay ang mga Calacazens at ito ang nakikitang daan o paraan para ang mga Calacazens ay maiahon pa sa kahirapan yung natitirang 10.3 ng kanyang mga mamamayan. At hanga talaga din ako dito sa Calaca, Kuya Jonald, dahil dito lang ako nakakita na sa simula ng programa hanggang sa matapos nakatutok ang mga tao at ang mga opisyal. At yung mayor mismo, Kuya Jonald, mula umaga, mula doon sa umpisa, si Mayor Nas, hanggang sa matapos. Parang siya na nga yung maghahatid doon sa mga nanood sa kanilang mga bahay. Dahil po, kung gaano kadami ang manunood sa pagsisimula, ganoon pa rin ang natapos. At nakakatuwa naman dahil nga talagang buo ang kanilang suporta sa kanilang mga kanya-kanyang kooperatiba, sa kanya-kanyang mga barangay at syempre pa buo din ang suporta ng liderato ng mga umuugit ng lokal na pamahalaan. Yun, at doon natin makikita rin na sincero sila sa kanilang mga ginagawa para paunlarin ang kanilang lungsod dahil sabi nga, leader by example, sa kanila talaga mag-uumpisa hanggang sa maibaba sa mga barangay dahil nandun din. Yes. Ultimong yung mga barangay captain, nakikita rin naman natin at naramdaman natin, bukod sa mainit na pagtanggap, medyo mainit din yung panahon, Kuya Jonald, at walang nabawa sa kanila. Yes. Samantala kanina po ay iyong pinahapyawan ang serbisyo ng Battlek 2. At sabi nga ay ito nga may kaugnayan sa serbisyong pang-elektrisidad. Ito na nga at ang nadagdagan pa Battlek 1 pala yun dahil first district. Ito na nga, nadagdagan pa ang mga bayan na nagpapahayag ng kanilang naisin na matuloy ang panukalang Meralco at Battlek 2 joint venture para maging steps o daan para maging maayos ang serbisyong pang-elektrisidad sa mga konsumidores sa
franchise area ng Batellec 2. Ano-anong mga bayan ito na under ng kanyang prangkisa? Ang bayan ng San Luis, Batellec 1 yun eh. Batellec 2 ay ditong... Tingloy. Tingloy, Mabini, Liban ng San Jose, Cuenca, Pataas. Cuenca, Mataas na Kahoy, Lungsod ng Lipa. Nabanggit ko ng San Jose, Rosario, Taisan, Lobo, San Juan, ano pa? Sa pataas doon. Yung parte ng lungsod ng Tanawan at lungsod ng Santo Tomas, Malvar. At kadugtong din nun yung Laurel Talisay. Laurel Talisay. Although, ang Santo Tomas ay nasa sa Meralco na. Ngayon, meron pong mga hakbangin ng ibang mga bayan na nabanggit na pagsuporta doon sa binubuong Meralco Batellec 2 joint venture dahil nakikita ang higit pang pangangailangan ng mga naturang bayan para maging maayos ang daloy ng kuryente, ang serbisyo ng kuryente sa kanilang lugarin. Kung noon ay nagpahayag ang bayan ng Lubo, dito sa ating banner story sa ating pahayagang balikas nitong nagdaang Lunes ay mababasa niyo po ang pagsuporta naman ng bayan ng Talisay. Para sa bayan ng Talisay ay okay sa kanila ang binubuong joint venture ng Meralco at Batellec 2 para sa isang mas maayos na serbisyo ng kuryente. At nagpasa na ng ordinansa o resolusyon ang naturang ang sangguniang bayan ng Talisay at binibigyan din nila ng otoridad ang punong bayan Nestor Natanawan para lumagda sa kasunduan kung kinakailangan para mas maging maayos ang daloy ng kuryente sa bayan ng Talisay. At sana, wag lang yung pagiging maayos ng serbisyo. Sana masolusyonan din yung presyo. Patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente. Yes. Dahil lalong-lalo na ngayon, Kuya Jonald, napagkumpara ko kasi yung dito sa Batellec 2 at saka doon sa Meralco sa Maynila, nagkakaroon sila doon ng bill. Halimbawa, buong buwan na wala ka doon sa tahanan mo. Bakit mayroon pang nakalagay na konsumo o may ano? Meron lang 3 piso, 5 piso, ganun. Samantalang dito sa atin, meron kang minimum charge kada buwan. Sana, kung walang konsumo, dapat wala. Wala babayaran. Dahil malamang yung 3 piso, 5 pisong yun yung mga tumatalon lang na kuryente. Kumbaga, parang hindi naman mabilang dahil na nagpapaikot lang ng konti. At kung ang sasabihin ay dahil ito sa spillage o yung mga pilferage, yung mga nagnakaw, yung iba. Dapat ay pag-igihin ng binubuong joint venture na ito ang kanilang surveillance sa mga pamayanan, sa mga communities, lalo na dun sa mga dikit-dikit ang tahanan. Nandyan yung tendency na magkaroon din nga ng spillage ang kuryente. Kaya kinakailangan na yun ay pag-igihin din nila para talagang kung walang konsumo, walang babayadan. At napapag-usapan po ang kuryente, ang patuloy na panawagan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ngayon ay hindi pa tapos ang tag-araw, hindi pa tapos ang tag-init. Siyempre, sabi nga, kinakansila ang klase dahil sa init, pero hindi naman kinakansila ang pagpapagayo. Yun na nga. Yan ang isa pa. At ngayon ay hindi lamang iisa, dadalawa sa parami kasi yung mga nakakakita na nagpapalipad na saranggola ng papagayo ay naiinggit. Yes. Ang panawagan pa rin po ng NGCP at siyempre panawagan din natin na huwag magpapagayo, huwag magpapalipad ng papagayos, boradol o saranggola, ano man ang inyong tawag diyan, ay huwag magpalipad sa mga lugar na may mga high tension wires sapagkat ang bawat pagsabit ng PC ng papagayo ay ito'y malaki ang epekto sa daloy ng kuryente. At ganun din naman, siguro kung kayo ay magpapalipad ng papagayo o ng saranggola at inyo'y itataan, alam mo yung tinataan? Oo, yung pagmataas ng yung itataan, yung Tagalog. Itatali? Dito naman sa atin ay yung bagang
itatarak. Yung nakalipad yung saranggola, Itatali yung tali ay nakaputput sa isang lugar o nakaano dahil huwag niyong iwanan na gano'n kasi napapansin ko sa gabi. Sa gabi mayroong maingay. Tapos yung ngayon may naglalagay pa ng ilaw. Yes. At ito ay pag nagkaroon ng aberya, biglang nag-iba ang temperatura ng panahon o ganyan. Nawala ng hangin. Babagsak yung saranggola. At ang tendency po nito, bukod sa mababagsakan, yung tali ay pupulupot sa mga kable ng kuryente. Ito ay malaki ang epekto para masira o magkaroon ng problema ang daloy ng kuryente sa ating mga lugar. Ang unang maapektuhan niyan, yung mga transformer sa mga poste na ang halaga naman ay mahigit sa 100,000. Ang problema kasi niyan, Kuya Jonald, nandun tayo, yung transformer na yon ay naka-allotted doon naman sa mga bahay na bilang. Ang nagiging problema naman, katulad doon sa amin, kaya nawalan kami madalas ng kuryente, ay meron nang designated na bahay para doon sa transformer na yon. Nagkakabit pa yung iba. Ito namang si Batelec din, sila din yung nagkakabit ng iba para madagdagan yon. Tapos nadadagdagan ang load. Nadadagdagan ang nakuha doon sa limitadong load ng kuryente. At ang isa pang hindi namin alam, baka meron ding mga naka-jumper. Ayun. Yun ang isa pa nagdadagdag ng load. At yun din ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga charges, the additional charges sa ating mga bill ng kuryente. So, yan po ang mga talakayin, mga topic natin pinag-usapan, usapang kuryente, usapang Lions, usapang kalakatsara. Ngayong ating ika-siyam na episode ng ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Tumutok po kayo, manatili kayong nakatutok sa ating programa at syempre ang ating pagbati sa ating mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa at nagsi-share ng ating broadcast. Ito po ang ating broadcast ay bukod sa ating digital platform na Facebook page, sa ating Facebook page na BNN News Digital, ito rin po ay inyong napapanood sa YouTube, sa Balikas Channel, at ito po ay accessible din sa ating website, ang balikas.net. I-type nyo lang po www.balikas.net at makikita po ninyo dyan. Siyempre, amin pong we are humbly sharing to you na ang isang magandang balita para sa ating Balikas News Network ay tayo po ay napili bilang finalist na sa Luzon ang Balikas News Network sa online category. So, yung ating pong website ay nakita ng Philippine Press Institute at ng ating mga kasamahan sa larangan para sabihing may isang maayos na platform. At ito po ay isang hamon sa amin, tinatanggap naming hamon at inspirasyon din para mas mapaglingkuran kayo sa iba't ibang platforms na meron roon ang Balikas News Network. Kami pa rin po ang inyong mga nakasama. Ako si Jonald Medina Rayos. At ako naman po si Gads Rodelas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok. Have a nice weekend. Bye-bye.